Hello guys, magandang araw at kumusta po kayong lahat? Pupunta nga pala kami ngayon dun sa bahay ng mama at papa ko. Kaya maga kaming nagising at pagising nga namin guys, medyo masama nga yung pakiramdam ko dyan. At medyo malamig din kasi yung panahon kasi nga ulan-ulan pa nga dito sa amin. At nagtimpla na muna ako ng kape kasi magkakape nga ako. Pagkatapos ko nga nagkape ay nagluto naman ako ng paumagahan at pinakain ko na muna yung mga bata bago nga kami umalis papuntang Kananga. At ayan guys, nakabiyahe na nga pa kami papuntang Kananga at medyo maulan nga sa biyahe. Kaya nagkaputi na nga lang kami ng asawa ko para hindi naman kami mabasa. Pero hindi naman kalakasan yung ulan guys, kaya carry lang. At baka sabihin nyo, malakas magpatakbo ng motor yung asawa ko ay hindi po. Hindi talaga yan malakas magpatakbo lalo na kapag ako yung sakay. Kasi nga, takot ako sumakay ng motor lalo na kapag mabilis nga magpatakbo. Dahil meron na nga akong phobia dyan sa motor guys. Kasi may share ko lang sa inyo kaya ako takot sumakay ng motor. Kasi dati kasi nahulog na kasi ako sa motor guys. Ay hindi naman nahulog, talagang tumalon nga ako sa motor. Ganito kasi yun guys, shortcut lang natin. Yung kalibin kasi ng kapatid ng asawa ko, nagpresenta kasi siya kasi bibili nga kami ng ulam noon at nagpresenta nga siya na siya yung mag-drive. Akala ko noon, marunong talaga siya mag-drive ng motor. Hindi ko alam, kaka-practice nga pa lang niya. At ako naman, sumakay agad ako sa kanya kasi nga hindi ko nga alam na hindi pala siya masyadong marunong mag-drive, ay sumama naman ako kasi bibili nga kami ng ulam. At kakapanganak ko lang noon guys, kaya na. At isang linggo pa nga lang ako galing nga panganak. At nung tumakbo na nga yung motor guys, parang iba yung pakiramdam ko, parang may mali kasi yung takbo ng motor, imbis nga street siya, yung ang likot nga na manobela, kaya sobrang natakot na talaga ako. Nung nasa highway na nga kami, doon na talaga ako kinabahan ng kinabahan. Lalo na yung nakita ko na nga yung bus sa malayo, nakasalubungan namin. Kaya abang malayo pa nga yung bus guys, at mahina naman yung takbo ng motor, kaya tumalo na kaagad ako. Pagkatapos nagpagulong-gulong na nga ako, papuntang tabi, kasi nga baka masagasaan ako sa kasunod nga sa amin. Kaya iyan talaga yung hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko guys. Kaya ayun, na-share ko lang. Anyways guys, balik na tayo dito nga sa video ko. Nung nakarating na nga kami kina mama, ay dumating naman yung isa kong kapatid, pumasyal nga din siya dito. At sakto-sakto yung kapatid ko na isa ay magkakatay nga pala siya ng manok dahil nga birthday nga pala ng asawa niya. At yung asawa niya guys ay wala nga dito dahil pumasok nga sa trabaho. At kahit wala dito ay hahandaan pa rin niya ng kaunti dahil meron nga siyang bisita at walang iba kundi kami, Cheris. At ayan guys, kinatayngan niya yung dalawang manok at saktong-sakto kasi maulan nga dito ay kumuha naman kami ng papayan ay pangsahog nga sa manok dahil nga isasabaw nga namin yung manok para naman magkasya nga sa amin dahil medyo marami-rami din kasi kami dito. At ayun guys, binalatan kaagad namin yung papaya at eto naman si mama busy sa pagsisibak nga ng panggatong. Kailangan kasi nila to guys na kailangan kasi nila mag-ipon ng panggatong kasi nga meron namang paparating nga na ibang bagyo. Yung pangalan nga ng panibagong bagyo guys ay Leon nga daw. Balita nga namin, babalik naman si Christine. Ay Diyos ko, wag na kayong bumalik. Kasi nga nakakatakot din kasi guys kapag ilang araw nga ulan dito sa kinamama kasi tabing sa pangal lang sila. Kaya delikado talaga lalo na kapag merong bagyo. At ayun, nung natapos na nga naming balatan itong papaya at nahiwa ng kapatid ko guys, ayan, isa ko namang kapatid ay siya nga yung magluluto at ginisa na nga niya itong karne ng manok guys. Pagkatapos sabay na nga niya yung papaya para sabay nga ding lumambot kasi medyo matagal din kasi lumambot itong papaya guys. At eto nga pala yung sahog niya guys, napakaraming sili kasi masarap nga kapag medyo may anghang. At pagkatapos lumabas na muna ako nga dito sa bahay at eto nga yung mga pamangkin ko guys. At sila yung inuutosan ko kapag magvi-video nga ako dito, lalo na kapag walang mag-video sa akin, sila yung inuutosan ko na videohan nila. Kaya sana sa darating na Pasko, meron man lang akong konting mairegalo nga sa kanila. Kasi alam niyo naman yung bata guys, simpleng regalo lang, napakasaya na nga nila. At nung natapos na nga kami kumain guys, pumunta naman kami nga dito sa may highway dahil bibili nga kami ng maiulam nga namin dahil nakulangan pa nga kami sa ulam. At pagdating nga namin dito, tingnan nyo naman guys, sobrang napakatahimik nga dito. Yung mga tao natutulog siguro sa bahay kasi medyo malamig nga ngayon kasi medyo maulan-ulan nga. At nung pauwi na nga sana sa bahay guys, ay meron nga kaming nasalubong na naglalako nga ng isda. Kaya tinawag na namin at tinignan nga namin kung ano yung nilalako niya na isda. At isang klase na lang nga isda guys yung nilalako. Naubos na nga daw yung iba kaya bumili na lang kami ng kalahating kilo na isda. Pagkatapos bumalik naman kaagad kami sa bahay. At pagbalik nga namin sa bahay guys, ako naman kumuha kaagad ako nitong talbos ng kamote. Kasi nga masarap talaga to gawing kilawin guys. Isawsaw mo lang sa suka na merong sili ay nako okay yan. At habang kumukuha nga akong talbos ng kamote, ang pinabidyo ko naman dyan yung isang pamangkin na babae. Sabi ko sa kanya, videohan niya ako. Kasi hindi ko kasi nadala guys yung phone stand ko, kaya napabidyo na nga ako sa at okay lang naman wala nga akong dalang na phone stand. Kasi marami naman akong pamangkin. Utusan ko nga na mag-video sa akin. Pero kapag meron silang pasok sa paaralan, talagang sariling sikap ko talaga yung pagbibidyo nga sa sarili. O diba, ikaw na nga yung videographer, editor, yung cameraman. Ganyan talaga kapag isa ka nga content creator, o diba? At yan lang muna for today's video. Salamat po sa inyong panonood. God bless.